Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga avid listener, kabilang sina Ana Mermehoge from Kuwait, Jefferson from Saudi, True Nikita, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Bago ka pumikit, hayaan mong marahan kang dalhin ng kwentong ito sa isang lugar na tahimik, malayo sa ingay at puno ng hangin, na tila may sariling kwento, kung saan ang bawat hakbang ay hindi minamadali at ang bawat sandali ay may lambing. Isara mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at samahan si Marie sa kanyang unang yapak sa isang lugar na hindi niya inaasahan, ngunit unti-unti magiging tahanan. Tahimik ang himpapawid, mahina ang ugong ng eroplano, at sa maliit na bintana, nakatanaw si Marie sa mga isla, parang mga berdeng alon na nakahiga sa gitna ng dagat. Payapa, ngunit tila malayo. Napabuntong hininga siya. Hindi niya inaasahan na darating siya rito. Sa isip niya noon, ang Batanes ay isang lugar na malayo sa lahat, madalas binabagyo, at tila hindi para sa kanya. Sanay siya sa lungsod, sa ingay ng kalsada, sa ilaw na hindi namamatay, sa mundong palaging nagmamadali. Ngunit ngayon, narito siya, at habang unti-unting bumababa ang eroplano, mas luminaw ang tanawin. Mga burol na tila hinaplos ng hangin, mga bahay na tila nakayakap sa lupa, at dagat na walang katapusang bughaw. May kung anong kakaiba. Hindi ito katulad ng iniisip niya. Tahimik, ngunit hindi nakakatakot. Simple, ngunit hindi kulang. Paglapag ng eroplano, marahang bumukas ang pinto at sinalubong siya ng hangin. Presko, malinis, at tila may dalang kwento. Huminto siya saglit, parang ayaw munang kumilos. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang katahimikan. Hindi iyong katahimikang nakakailang, kundi iyong parang may niyayakap. Naglakad siya pababa, dahan-dahan, at bawat hakbang ay tila mas mabigat. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pakiramdam na may nagbabago. Sa di kalayuan, may ilang taong naghihintay. May mga ngiti, simple, totoo. May isang matandang babae na lumapit sa kanya. Unang beses mo. Mahinahon itong tanong. Tumango si Marie, bahagyang nag-alinlangan. Makikita mo. Magugustuhan mo rito, sabi nito. Ngumiti siya. Ngunit sa loob, hindi siya sigurado. Habang sumasakay siya sa sasakyan, patungo sa kanyang tutuluyan, pinagmamasdan niya ang paligid. Walang matataas na gusali, walang billboard, walang nagmamadaling tao. Tanging lupa, hangin, at katahimikan. Ngunit sa kakaibang paraan, hindi ito nakakabahala. May kung anong payapang ritmo. Parang ang mundo rito ay hindi nagmamadali. Huminto ang sasakyan, at sa harap niya, isang simpleng bahay, yari sa bato. Matibay, tahimik. Bumaba siya, at muling sinalubong ng hangin. Mas malakas ngayon, ngunit hindi magulo.
Parang may sinasabi. Hindi niya maintindihan, ngunit ramdam niya. Pagpasok niya sa loob, simple ang lahat. Isang kama, isang bintana, at isang tanawing. Diretso sa dagat. Lumapit siya sa bintana, at doon, tumigil ang oras. Ang alon, marahang sumasayaw. Ang ulap, unti-unting dumadaloy. At ang hangin, tila bumubulong. Napapikit siya. At sa sandaling iyon, hindi niya narinig ang ingay ng lungsod. Hindi niya naalala ang pagmamadali. Tanging katahimikan. At sa gitna nito, may isang tanong. Mahina, ngunit malinaw. Paano kung hindi pala siya nagkamali? Paano kung may dahilan kung bakit siya narito? At habang unti-unting lumulubog ang araw, sa kanyang unang yapak sa lupa ng Batanes, may kakaibang pakiramdam na para bang may naghihintay sa kanya rito. Tahimik ang gabi, walang busina, walang ingay ng sasakyan, walang nag-uusap sa kalsada. Tanging hangin at ang mahinang hampas ng alon. Nakahiga si Marie, nakatitig sa kisame. Hindi siya makatulog, hindi dahil sa init o sa ingay, kundi dahil sa sobrang katahimikan. Sanay siya sa lungsod, sa tunog ng mga sasakyan, sa mga ilaw na sumisilip sa bintana, sa mundong hindi natutulog. Ngunit dito, parang huminto ang lahat. Napaupo siya at tumingin sa bintana. Madilim, ngunit hindi nakakatakot. Sa itaas, mga bituin, mas marami, mas maliwanag, mas buhay. Hindi niya matandaan kung kailan siya huling tumingin sa langit. Nang ganito katagal, huminga siya ng malalim, at sa bawat paghinga, tila mas lumalalim ang katahimikan. Parang may bumabalot sa kanya. Ngunit sa halip na takot, may kakaibang pagkalma. Bumaba siya ng kama at lumabas ng bahay. Dahan-dahan, parang ayaw sirain ng sandali. Sa labas, mas malamig ang hangin, ngunit mas malinaw. May narinig siyang yabag. At sa di kalayuan, may isang matandang lalaki. Nakaupo, nakatingin sa dagat. Lumapit siya. Mahina ang hakbang. Hindi ka patulog? Tanong ng matanda. Umiling si Marie. Bahagyang ngumiti. Hindi ako sanay sa ganitong katahimikan. Sagot niya. Napangiti ang matanda. Sa umpisa lang yan, aniya. Tahimik dito. Pero hindi ka nag-iisa. Dagdag pa nito. Napaisip siya. Paano naging posible iyon? Tahimik. Pero hindi nag-iisa. Umupo siya sa tabi nito. At sabay silang tumingin sa dagat. Walang salita. Ngunit hindi ito nakakailang. Sa halip, parang may koneksyon. Sa hangin, sa alon, at sa sandaling iyon, minsan, kailangan mong marinig ang katahimikan para marinig mo ang sarili mo. Mahinang sabi ng matanda. Napatingin si Marie, ngunit hindi na ito nagsalita pa. Bumalik ang katahimikan. Ngunit ngayon, hindi na ito nakakabingi. Parang may kahulugan na. Unti-unti, may mga bagay siyang napapansin. Ang ritmo ng alon,
ang galaw ng hangin, ang tibok ng sarili niyang puso. At sa unang pagkakataon, nararamdaman niya ang bawat sandali, hindi nagmamadali, hindi hinahabol, tanging nararanasan. Tumayo siya at muling tumingin sa langit. Mas maliwanag pa rin ang mga bituin. At sa ilalim nito, parang lumiliit ang mga alalahanin niya. Ang pagod, ang stress, ang ingay ng nakaraan, unti-unting nawawala. Hindi biglaan, kundi marahan. Parang alon na dumarating at umaalis. Bumalik siya sa loob ng bahay at humiga muli. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Ang katahimikan ay hindi nakaaway, kundi kasama. Isang kasama na hindi nagsasalita, ngunit nakikinig. Unti-unti, pumikit ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, nakatulog siya ng payapa. Sa gitna ng katahimikan, may munting tanong sa isip niya. Mahina, ngunit totoo. Paano kung hindi pala ito kalungkutan? Paano kung ito ang katahimikan na matagal na niyang hinahanap? Sa tabing dagat, may mga taong nagtatawanan. Walang pagmamadali, walang ingay. Maagang nagising si Marie. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa liwanag. Marahang sumisilip ang araw sa kanyang bintana. At sa unang pagkakataon, hindi siya na bad trip sa umaga. Tahimik. Ngunit may buhay. Lumabas siya ng bahay at sinalubong ng malamig na hangin. Sa di kalayuan, may mga batang naglalaro, nakatapak sa damuhan, tumatawa, parang walang iniisip. Napangiti siya, hindi niya namalayan. May isang batang lumapit. "Ate, bago ka dito?" Tanong nito. Tumango si Marie. "Oo, kagabi lang ako dumating." Mahina niyang sagot. Ngumiti ang bata. "Magugustuhan mo dito. Promise," sabi nito. At bago pa siya makasagot, tumakbo na ito pabalik. Napailing siya. Ngunit may kakaibang saya. Naglakad siya patungo sa dagat. At doon, nakita niya ang isang mangingisda. Tahimik itong inaayos ang lambat. Bawat buhol, maingat. Parang may kwento. Lumapit siya. Dahan-dahan. "Pwede po bang tumulong?" Tanong niya. Napatingin ang matanda at ngumiti. "Kung gusto mo." "Upo ka," aniya. Umupo si Marie at pinanood ang ginagawa nito. Sa bawat galaw, may ritmo. Hindi mabilis, hindi mabagal, tamang-tama lang. Dito. "Hindi kami nagmamadali," sabi ng matanda. "Dahil kahit magmadali ka, hindi naman bibilis ang hangin." Dagdag pa nito. Napatawa si Marie. Mahina. Simple. Ngunit may lalim. Maya-maya, may lumapit na babae. May dalang pagkain. "Kain muna tayo," aya nito. Hindi niya inaasahan. Hindi niya kilala. Ngunit inaalok siya. Umupo sila sa damuhan. Isang simpleng hapag. Isda. Kanin. At sabaw. Walang enggrande. Ngunit sa bawat subo, may kakaibang sarap. Hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa pakiramdam na hindi siya bisita,
kundi kasama. Nagkwentuhan sila. Simpleng kwento tungkol sa panahon, sa dagat, sa araw-araw. Walang yabang, walang pagpapanggap, tanging katotohanan. Napansin ni Marie, ang mga ngiti nila, hindi pilit, hindi panglarawan, kundi totoo, parang hangin, na natural lamang. Habang tumatagal, unti-unti siyang napapalapit. Hindi niya napansin na kanina pa siya tumatawa, na matagal na pala, simula nung huli siyang naging ganito, kasaya. Sa gitna ng simpleng usapan, may kung anong bumabago sa loob niya. Hindi niya maipaliwanag, ngunit ramdam niya. Habang papalubog ang araw, unti-unting nagpaalam ang mga tao, isa-isa. Ngunit bawat isa may ngiti, at sa bawat ngiting iyon, parang may naiiwan. Sa puso niya, naglakad siya pabalik, tahimik, ngunit hindi nag-iisa. At sa unang pagkakataon, hindi niya hinahanap ang ingay. Hindi niya hinahanap ang lungsod. Sa halip, hinahanap niya ang susunod na umaga. Habang nakaupo siya sa labas ng bahay, napansin niyang matagal na pala siyang hindi ganito. Kasaya. Sa ibabaw ng burol, sumasayaw ang damo, ang umaga. Sa bawat hakbang, marahan, walang nagmamadali sa paligid. Walang ingay, tanging hangin at ang kaluskos ng damo. Umakyat siya sa isang burol at sa taas, bumungad ang tanawin, malawak, walang hanggan. Sa isang gilid, ang dagat, kumikinang sa liwanag. Sa kabila, ang lupa, luntian, buhay, napahinto siya. Hindi dahil pagod, kundi dahil sa ganda. Hindi niya maipaliwanag. Parang may kung anong humawak sa loob niya. Tahimik, ngunit malalim. Umupo siya sa damuhan at hinayaan ang hangin na dumampi sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, wala siyang iniisip. Walang deadline, walang pressure, walang ingay. Tanging sandali. Habang tumatagal, may mga alaala siyang naaalala. Ang pagod, ang paghabol, ang mga araw na hindi niya namamalayan kung kailan lumilipas. Ngunit dito, iba. Bawat segundo, ramdam, bawat paghinga. Buo, tumayo siya at naglakad pa hanggang makarating sa isang bangin. Sa ibaba, malalakas na alon na bumabangga sa bato. Ngunit sa taas, payapa. Napangiti siya, parang buhay. May ingay, may gulo. Ngunit kung saan ka nakatayo, doon mo mararamdaman ang katahimikan. Sa di kalayuan, may isang parola. Tahimik, nakatayo, parang bantay. Lumapit siya at tumingin sa malayo hanggang sa dulo ng tanawin. Walang gusali, walang kalsada, tanging kalikasan. At sa gitna nito, naramdaman niya kung gaano siya kaliit. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam siya ng kapayapaan. Dahil sa unang pagkakataon, hindi niya kailangang maging malaki
Hindi niya kailangang magmadali. Pwede siyang maging sapat habang unti-unting lumulubog ang araw. Nagkulay kahel ang langit at ang hangin mas naging malamig, ngunit mas malambing. Napapikit siya at sa dilim ng kanyang mga mata may liwanag, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi ito saya lamang, hindi ito kapayapaan lamang, kundi isang tahimik na pagtanggap sa sarili, sa buhay, at sa lugar na ito. Habang muling nagbukas ang kanyang mga mata, tumingin siya sa malayo. At sa sandaling iyon, may bumubulong sa puso niya. Mahina, ngunit malinaw. Paano kung hindi pala siya napadpad dito? Paano kung dahil dito, siya tunay na nababagay? Humahangos ang hangin, umuugong ang langit, at sa loob ng bahay, nakaupo si Marie. Mula pa umaga, iba na ang pakiramdam ng paligid. Mas mabigat ang hangin, mas madilim ang ulap, at ang dagat hindi na payapa. Parang may paparating. At hindi nagtagal, dumating ang bagyo. Malakas ang hangin, sumisipol sa bawat sulok. Ang ulan, walang tigil, bumubuhos, parang may hinuhugasan. Sa loob ng bahay, nakasara ang mga bintana. Ngunit naririnig pa rin ang lakas ng kalikasan. Napayakap si Marie sa sarili. Hindi siya sanay sa lungsod. Kapag may bagyo, may ilaw, may ingay, may distraksyon. Ngunit dito, walang matatakbuhan. Tanging ang bagyo at ang sarili niya. Napapikit siya at kasabay ng ugong ng hangin. May mga alaala na unti-unting bumabalik. Mga pagod na itinago. Mga takot na hindi hinarap. Mga bagay na pilit niyang kinalimutan. Parang ang bagyo ay hindi lang nasa labas, kundi nasa loob niya rin. Mas lumakas ang hangin, parang sumisigaw. Ngunit sa gitna nito, may naalala siya. Ang matandang lalaki, ang sinabi nito, tahimik dito, pero hindi ka nag-iisa. Huminga siya ng malalim. Isa, dalawa, tatlo. At sa bawat paghinga, unti-unti may bumababa. Hindi ang bagyo, kundi ang takot. Sa di kalayuan, may narinig siyang mga boses. Mahina, ngunit malinaw. Ang mga tao, nagtutulungan. May nag-aayos ng bubong. May nagdadala ng pagkain. May nagbabantay. Walang panik. Walang sigawan. Tanging pagkilos. Tahimik. Ngunit matatag. Napatingin si Marie sa pinto. At sa sandaling iyon, may naintindihan siya. Ang lakas ay hindi palaging maingay. Minsan, tahimik, ngunit hindi natitinag. Unti-unti, humina ang hangin, humupa ang ulan. At sa pagitan ng mga ulap, may liwanag. Mahina, ngunit naroon. Tumayo si Marie at marahang binuksan ang pinto. Sa labas, basa ang lupa. Nakakalat ang ilang dahon, ngunit nakatayo pa rin ang mga bahay, ang mga puno, at ang mga tao.
May mga ngiti, hindi dahil walang nangyari, kundi dahil nalagpasan nila. Tahimik siyang lumabas at humakbang sa basang lupa. Sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot sa bagyo kahit sa loob niya, dahil naiintindihan na niya na ang bagyo ay hindi para sirain, kundi para linisin. At sa gitna ng katahimikan, may isang desisyon na unti-unting nabubuo. Matapos ang ulan, lumitaw ang araw. At sa basang damuhan, naglakad si Marie. Ang hangin, malamig, ngunit banayad, parang may bagong simula. Sa paligid, may mga taong muling gumagalaw, nagkukumpuni, naglilinis. Ngunit may ngiti, tahimik, ngunit puno ng buhay. Naglakad siya papunta sa burol, ang parehong lugar, ngunit iba na ang pakiramdam. Sa bawat hakbang, mas magaan. Hindi dahil nagbago ang lugar, kundi dahil may nagbago sa kanya. Pagdating sa taas, huminto siya at tumingin sa malayo. Ang dagat, muling kumalma. Ang langit, maliwanag. At ang hangin, parang may dalang mensahe. Napangiti siya. Hindi pilit, kundi totoo. Sa loob ng ilang araw, maraming nagbago. Hindi sa paligid, kundi sa sarili niya. Ang mga bagay na dati niyang kinatatakutan, ngayon, naiintindihan na niya. Ang katahimikan, hindi na nakakabingi, kundi nagbibigay linaw. Ang bagyo, hindi na kinakatakutan, kundi tinatanggap. Umupo siya sa damuhan at hinayaan ng hangin na yakapin siya. Sa sandaling iyon, alam na niya, hindi niya kailangang bumalik agad. Hindi niya kailangang magmadali. Dahil sa unang pagkakataon, nararamdaman niya ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi niya natagpuan sa lungsod, kundi dito, sa lugar na hindi niya inaasahan. Napatingin siya sa kanyang mga paa, sa damuhang kanyang tinatapakan, sa lupang unang beses niyang narating, at marahan. Napangiti siya dahil ang unang yapak na iyon ay hindi na paalis, kundi papalalim, papunta sa isang lugar na unti-unti nagiging tahanan. Sa kanyang unang yapak, akala niya ay pansamantala lamang, isang pagbisita, isang pagtakas. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang nauunawaan na hindi pala siya ang pumili sa lugar, kundi ang lugar ang tumawag sa kanya. Sa katahimikan ng Batanes, doon niya narinig ang mga bagay na matagal niyang iniiwasan, at sa hangin na marahang humahaplos, doon niya naramdaman ang sarili niyang buo, hindi perpekto, ngunit sapat, hindi mabilis, ngunit totoo. At sa ilalim ng malawak na langit, kasabay ng alon at ng hangin, unti-unti siyang napapikit. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kapayapaan. At sa tahimik na mundong iyon, doon niya natagpuan ang lugar na matagal na pala siyang hinihintay. At habang unti-unting humihina ang kwento, hayaan mong manatili ang katahimikan
Isang katahimikan na hindi kailangang punuin, kundi damhin, kung saan ang hangin ay marahang humahaplos at ang iyong isip unti-unting bumibigat. Kung ikaw ay inaantok na, hayaan mo lamang. At kung ikaw ay gising pa, okay lang. Dahil sa bawat sandali, narito ka, tahimik, ligtas, at payapa. Magandang gabi at matulog ng mahimbing.